Isang panibagong araw para sa pagkatuto, paglago at pagbabago. Ako si Binibining Lloyd Daduro, ang inyong guro para sa asignaturang Pilipino. Ating simulan sa isang panalangin. Hinihiling ko ang lahat na ipikit ang ating mga mata at damhin ang presensya ng Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Salamat sa pagkakataong maipatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabagong dulot na kinakaharap naming pandemya. Gabayan ninyo kaming lahat na mag-aaral upang malinang ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang anumang leksyon na itinuturo sa amin. Gabayan din naman ninyo ang aming mga guro na patuloy at walang sawang nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa amin sa kabila ng kinakaharap naming pagsubok. Sa iyo ang kaluwalhatian at aming pagsamba, Panginoon naming Diyos, sa pangalan ng iyong anak na aming tagapagligtas. Amen. Magandang araw! Kumusta ang bawat isa? Paki-heart react ang button sa inyong screen kung kayo ay handa ng matuto at mag-aral. Ako'y natutuwa at handa na ang lahat. Kalihim ng klase, maaari mo bang tingnan sa screen ng ating virtual classroom kung nandyan ang lahat? Ako'y nagagalak dahil walang lumiban. Bigyan ng virtual club ang inyong mga sarili. Bago tayo magsimula sa ating aralin ay may mga paalala ang guro na makakabuti sa lahat. Una, siguraduhin na kamute ang inyong mikropono habang ako ay nagtatalakay. Maaari ninyo itong buksan kung kailangan ninyong magsalita, sumagot sa katanungan o kapag kayo ay may mga tanong. Ikalawa, tiyakin kayo ay nasa maayos na kalagayan o komportable kayo sa inyong kinauupuan. Siguraduhin walang makakaistorbo sa inyo habang tayo ay nagkaklase. At laging handa ang mga kagamitan katulad ng notebook, papel, at ballpen. Bago tayo magsimula sa bagong aralin ay nais ko munang tanungin kung naalala pa ba ninyo ang ating nakaraang talakayan. Mag-raise hand sa inyong screen button at mag-unmute. O sige Ivy, ano ang nakaraan nating tinalakay? Walang sugat po. Severino Reyes. Magaling! Ang dulang walang sugat ni Severino Reyes. Tungkol saan ang sarswelang ito? Denmark? Batay po sa aking naaalala sa ating pinag-aralan kahapon, ma'am, ang sarswelo pong ito ay tungkol sa tapat na pag-iibigan ng dalawang magkasintahan at ang pag-ibig sa bayan at pagkamit ng katarungan o hustisya. Magaling! Sino naman ang dalawang magkasintahan sa kwento? Janelle? Ang dalawang magkasintahan ay si Tenyong at Julia. Husay! Sino naman ang sinasabing sakim at mapagbalabis sa mga tauhan sa kwento? Kiara? Ang sinasabi sa Kim sa kwento ay mga kura o praile. Husay! Dahil batid kung natatandaan ninyo ang ating nakaraang talakayan ay bigyan ng virtual clap at heart react ang inyong mga kaklase at ang inyong mga sarili. Ngayon, bago tayo magsimula sa ating bagong paksa, ay may ipa-flash akong awit sa inyo at pakinggan ito. Ituring ang iyong sariling tagahawi ng ulap sa kalangitang kulimlim. Kampanang yayanig sa bawat nilalang, magigising ang lupang kulang sa dilig. Ikaw ang magsasabing kaya mo to, tulad ng santanglaw sa gitna ng bagyo. Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag, liwanag sa dilim. Harapin mong magiting ang bagong awitin. Ikaw ang liwanag sa dilim. Whoa, whoa. At sa paghamon mo
sa agos ng ating kasaysayan. Uukit ka ng bagong daan. Ikaw ang maawit ng kaya mo to. Isang panalangin sa gitna ng gulo. Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag, liwanag sa dilim. Harapin mong magiting ang bagong awitin. Ikaw ang liwanag. Sigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag sa dilim. Harapin mong magiting ang bagong awitin. Liwanag. Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag sa dilim. Harapin mong magiting ang bagong awitin. Liwanag sa Pagkatapos ninyong mapakinggan ang awit na Liwanag sa Dilim kanina, para sa inyong interpretasyon, ano ang ibig sabihin ng liwanag? Pindutin ang raise button hand. Ayan, si Rosa. Para sa iyo, ano ang liwanag? Ang liwanag ay nagsisilbing tanglaw sa madalim nating dinaraanan. Sinisimbolo ng liwanag ang pag-asa. Katulad ng liwanag pagkatapos ng dilim, pag-asa pagkatapos ng kahirapan o pagdurusa. Tama, magaling. Ang liwanag ay nagbibigay ng tanglaw upang makita ang direksyon na ating dinadaanan kapag madilim, at simbolo ng liwanag ang pag-asa. Ano naman ang dilim? Kiara? Ang dilim ay ang nagkukubli sa liwanag at sinisimbolo ng dilim ang mga pagsubok o problemang dumating sa buhay. Tama, mahusay. Kapag madilim, mahirap nating makita ang paligid. Ang dilim ay simbolo ng pighati, mga dark secret na ayaw nating ibunyag, at mga problema. Ano naman ang liwanag sa dilim? Lian? Para sa akin, kahit anumang problemang dumating ay masusolusyonan pa rin at dapat gawin ang tama. Maging matatag sa oras ng mga paghihirap at kapag napagtagumpayan mo ito ay magkakaroon ng liwanag sa buhay mo. Kailangang tumindig at magsilbing liwanag sa dilim. Mahusay! Bigyan natin sila ng virtual clap sa ating reaction button sa screen. Ngayon, mga mag-aaral, ay dumako na tayo sa ating panibagong talakayan. At ito ay isang nobela. Ang nobela ay mahabang kwentong fiksyon na binubuo ng maraming kabanata. At ang pamagat ng nobelang ating tatalakayin ay Lalaki sa Dilim ni Benjamin Pascual. Pakinggang mabuti ang buod ng nobela dahil pagkatapos ng inyong pakikinig sa nobela ay magtatanong ako sa inyo. Narito ang buod ng kwento. Nagsimula ang kwento sa pag-uusap ng mag-amang Rafael Cuevas at Don Benito ukol sa nalalapit na kasal ni Rafael kay Margarita. Pinagsabihan nito ang kanyang anak na magtinuna at asikasuhin na lamang ang ipinatayo nitong klinika para sa mata. Sumang-ayon naman si Rafael sapagkat napag-isip-isip niya na tama rin naman ang sinasabi ng kanyang ama. Niyaya ni Nick si Rafael para pumunta sa isang bar dahil bibigyan nila si Rafael ng isang stag party sapagkat malapit na itong ikasal. Ngunit nagkainitan ng grupo nila Rafael at ilang mga kalalakihan sa bar dahil daw sa pambabastos ni Nick sa isang hostess, hanggang sa dumating ang mga pulis at naisipang tumakas ni Rafael dahil ayaw nitong masira ang apelyido niya. Paglabas niya sa kusina ng bar ay nakita niyang nasundan na pala siya ng pulis. Sumakay si Rafael sa isang taxi upang iligaw ang bumubuntot na pulis. Habang tinatakasan pa rin ang humahabol sa kanya, nakarating si Rafael sa isang di pamilyar na lugar. Dito ay nakita niya ang isang bahay na yero na ginawa niyang panandaliang taguan mula sa pulis. Mula sa loob ng bahay ay may narinig siyang pag-uusap. Pag-uusap ng mag-inang Aling Sela at Seto na aalis muna ng bahay upang makahingi ng gamot sa ubo.
Nang makalis ang mag-ina, umakyat siya ng bahay na yero at doon nakita niya ang isang dalaga at ito'y mag-isa na lamang. Hindi nito napigilan ng sarili dahil sa sobrang kalasingan ay pinagsamantalahan niya ang kaawa-awang dalaga. Bago lisanin ni Rafael ang bahay, naisip niyang bulag pala ang babae na siyang ikinuluwag ng loob niya sapagkat ligtas siya. Paano nga naman kasi siya maisusumbong ng isang babaeng di naman nakakakita? Tiyempong gising pa rin pala si Don Benito nang makauwi si Rafael sa kanilang bahay. Napansin ng kanyang ama ang mga kalmot sa kanyang mukha, pero nagdahilan na lang siyang ito'y nauntog lamang noong inihatid niya ang isa sa kanyang mga kaibigan sa bahay nito. Sa paggising ni Rafael, naalala nito ang kabalahura ang ginawa niya sa isang bulag na babae. Upang mawala ang isiping ito'y napag-isip-isip ni Rafael na dalawin na lang niya ang kanyang nobyang si Margarita. Nagkayayaan ng dalawang manood at kumain sa labas, ngunit hindi pa rin talaga niya maiwaksi sa kanyang isipan ang mga pangyayari sa bahay na yero. Muling pinuntahan ni Rafael ang bahay na yero upang tingnan kung ano na ang lagay ng babaeng bulag. Nakausap niya ang babae at nabighani siya sa angking kagandahan nito. Upang pasimple itong makausap, nagtanong siya kunwari kung saan ang bahay ni Nick na kanyang kaibigan. At umalis din kaagad siya makalipas paalisin ng dalaga. Naisip ni Rafael na bigyan na lang niya ang babae kanyang pinagsamantalahan ng 50,000 piso bilang panghugas sa kasalanan na kanyang ginawa. Pinuntahan niyang muli ang bahay at kanyang ipinabot sa isang bata ang pera kasamang isang liham na nagsasabing siya ang nanggahasa. Nabanggit din sa sulat ang pagre-rekomenda niya sa isang espesyalista ng matang si Rafael Cuevas na sarili niya mismo. Dumating ang araw ng kasal ni Rafael at Margarita na siyang dinuluhan ng pamilya ng bawat partido at ng mga kaibigan nito. Nakaramdam ng pagkainis si Rafael nang halikan ni Ted, dating kasama ni Margarita, ang kamay ni Margarita. Ngunit hindi na lamang niya ito pinansin at naghanda na sila para sa kanilang honeymoon sa Baguio. Naalala na naman ni Rafael ang nangyari sa bahay na yero matapos nilang magsiping ni Margarita. Ngunit nawala ang isiping ito nang maalala niyang para siyang nadaya ni Margarita sapagkat hindi pala siya ang nakauna rito. Pinaalalahanan na lang niya ang kanyang sarili na hindi na mahalaga ang nangyari sa nakaraan at ang mahalaga ay kung ano na sila ngayon. Nang makauwi sila, tinungo ni Rafael ang kanyang klinika upang itanong sa isang katiwalang nurse kung may nagpunta bang nanay na may kasamang anak na bulag. Mayroon nga raw pumunta, ngunit wala si Rafael noon, kaya sinabihan na lang ito ng katiwalang bumalik na lang matapos ang siguro'y mga 5 araw. Ang mag-ina ay dumating matapos ang ilang araw para ikonsulta kung makakakita pa ba si Ligaya. Sinabi ni Rafael na may posibilidad naman ngunit huwag silang aasa. Gayunpaman, nagdulot pa rin ito ng kaligayahan sa mag-ina at kanila nang pinag-usapan ng araw ng gagawing operasyon. Sa kasalukuyan din ay napatawag si Nick sa bahay ng mga Cuevas at nagkataong si Margarita ang nakasagot nito. Inanyayahan sila nitong dumalo sa binyag ng kanyang bunsong anak na sinang-ayunan naman ni Rafael sapagkat wala naman itong masasagasa ang operasyon sa kanyang klinika. Sa araw ng binyag ay doon nagkakilala si Margarita at Marina na asawa ni Nick. Dumating naman ang araw ng operasyon ni Ligaya at nagresulta ito ng tagumpay. Pinagbilinan ni Rafael si Ligaya na huwag itong masyadong maggagagalaw at humarap lamang sa isang direksyon upang hindi mapaano ang kanyang mata. Kinuwento ni Aling Sela ina ni Ligaya ang naging karanasan ng anak nito sa pagkakagahasa. Sinabi niyang pinayuhan na nga niya si Ligaya na ipalaglag na lang ang bata. Ngunit tumanggi ito dahil para rito ay kaloob ng Diyos ang nasa sinapupunan niya. Sa pagkukwentong iyon ni Aling Sela, napagkasunduan nila ni Rafael na kumbinsihin si Ligayang ipalaglag na nga lang ito dahil magiging kahihiyan pa ito ni Ligaya, pero may paninindigan pa rin si Ligaya sa kanyang desisyong buhayin ang bata. Nagdahilan pa nga itong baka raw ang bata na ang maging daan para magpakilala sa kanya ang gumahasa sa kanya. Nagkaroon ng matinding dagok sa relasyon ng mag-asawang Rafael at Margarita nang makita ni Rafael si Margarita na kasama ang kanyang kaibigang si Nick. Ang buong akala pa naman niya, lalaking katawagan ni Margarita sa telepono ay si Ted. Ngunit sa gulat niya ay ang kaibigan pala niyang si Nick. Galit niyang inaya pa uwi si Margarita at pagka-uwi ay doon sila nag-usap at gumawa ng kompromiso sa kanilang problema. Binanggit ni Rafael ang pangyayaring ito sa kanyang ama upang humingi ng payo
at ang payo ng huli ay huwag siyang magpadala sa galit at maging mahinahon na lamang siya. Ngunit nang minsang sinundan nito si Margarita sa isang hotel, ay laking gulat na lamang nito na kasama na naman nito si Nick. Hindi na napigilan pa ni Rafael ang kanyang damdamin at agad niyang sinuntok si Nick. Bilang parusa kay Margarita, hindi siya pinayagan ni Rafael na lumabas-labas ng bahay. Hindi na rin siya maatim pa ni Rafael na makatabi sa pagtulog. Hindi rin sila nagpapansinan kahit sa harap ng hapagkainan. Sa katagumpayan ng operasyon ni Ligaya, matapos lamang ang ilang linggoy, nakakita na siyang muli. Hinatid silang mag-ina ni Rafael sa kanilang bahay at nakita nitong may pinapatayong bahay ang mag-ina. Nasa isip-isip niya ay nagmula sa perang kanyang binigay rito. Isang araw ay biglang nagpatawag sa kanya si Aling Sela at ibinalita nitong nanganak na raw si Ligaya. Bigla-bigla namang pumunta sa bahay nila si Rafael para makita ang anak nito. Nang nakita niya ang kanyang anak, naisip niyang ito na lang ang makapag-aalis ng bigat ng problemang nilang Nalaman niya kay Ligaya na isunod sa kanya ang pangalan ng sanggol, Rafael, nang dahil na rin sa laki ng naitulong niya kina Ligaya. Ngunit hindi lang ito, inaya rin siyang maging ninong sa bata, ninong ng batang anak niya mismo. Binatikos ni Margarita si Rafael sapagkat lagi na lang itong wala sa kanyang klinika hanggang sa malaman nito na kinaligaya pala ito pumupunta. Nag-iskandalo ito sa bahay ni Naligaya at kung ano-anong mga masasakit na salita ang pinakawalan na siyang labis na ikinasakit ng damdamin ng mag-ina. Pag-uwi ng mag-asawa, nagkasagutan ng mga ito at pilit na pinapaamin ni Margarita si Rafael ukol sa relasyon nila ng dating pasyenteng si Ligaya. Ayos lang daw kay Margarita ang ganoong bagay na mayroong bang kalaguyo ang bawat isa sa kanila. Ngunit hindi ito sinangayunan ni Rafael. Kinonsulta ito ni Rafael sa kanyang ama at sa ama ni Margarita. Binalikan ni Rafael sina Ligaya, ngunit pinagsabihan lang siya ng huli na huwag nang pumunta sa kanila para hindi sila maging dahilan pa ng pag-aaway ng mag-asawa. Dahil nga alam ni Don Cuevas ang hirap na pinagdadaanan ni Rafael, idagdag pa ang paninisi nito sa sarili dahil sa mga pangyayari ay siya nang ikinamatay ng matanda. Marami ang nakilibing at maraming nakiramay. Kasama na rito ang mag-inang Ligaya at Aling Sela. Labis na dinamdam ni Rafael ang mga pangyayari sa kanyang buhay at naisipan na lang niyang pumunta sa isang bar upang uminom at kumuha ng isang hostess para makalimot sa mga bagay-bagay. Pagkagaling niya sa hotel ay nagpunta siya kina Ligaya kahit na siya'y lasing pa, at nang siya'y matumba sa pintuan ay agad-agad naman siyang binuhat ng mag-ina. Habang pinupunasan siya ni Ligaya ay hinatak niya ang kamay nito at saka niya ito hinalikan sa labi. Biglang naisip ni Rafael na mali ang kanyang ginawa at dahil doon ay ayaw na siyang makita pang muli ni Ligaya. Makalipas ang ilang araw ay nabasa ni Rafael sa diaryong natagpuang patay sina Nick at Margarita at ito ay kagagawan ni Marina. Nalaman naman mismo ni Rafael kay Marina na kaya nito binaril ang dalawa dahil balak ni Nick na kuhanin ang mga anak nila. Sinundan ni Marina si Nick sa kanilang bahay upang ipaglaban sana ang karapatan nito bilang ina ng mga bata. Ngunit hindi nito naabutan ng asawa, kaya kinuha na lang niya ang baril sa kanilang bahay saka niya sinundan sa hotel sila Nick at doon niya binaril ang dalawa. Nagtapos ang kwento nang aminin ni Rafael na siya ang gumahasa kay Ligaya. Nagulat ang mag-ina sa narinig ngunit mapapansin sa mga ikinilos ni Aling Sela na ayos lang ditong si Rafael pala ang ama ng anak ni Ligaya. Matapos umamin ay niyayang magpakasal ni Rafael si Ligaya upang panagutan ang nagawa niya at dahil sa mahal na rin niya ang dalaga. Diyan nagtatapos ang kwentong Lalaki sa Dilim ni Benjamin Pascual. Ngayon ay ating alamin kung talagang kayo ay nakinig at magsisimula tayo sa tanungan at sagutan. Mag-raise hand sa button screen para sa unang katanungan. Sino-sino ang mga tauhan? Kenneth?
Ang mga tauhan sa nobela ay sina Rafael Cuevas na pangunahing tauhan at si Ligaya, Nick Cuerpo at Marina na mag-asawa, si Margarita, Don Benito at Aling Celia. Magaling! Ano ang mensahe ng nobela? Faith? Para sa akin, ang mensahe ng nobela ay walang lihim na nabubunyag. Kung may lihim man o nagawa tayong hindi maganda sa nakalipas, dapat ay matuto tayong harapin sapagkat ito ay dala-dala natin sa ating konsensya at hindi tayo mapapanatag hanggat may mabigat na dalahin. Matuto tayong harapin at panagutan ang ating pagkakamali. Magaling! Batay sa inyong sariling pananaw, ano ang inyong interpretasyon sa pamagat ng nobela? Yula? Batay sa aking pananaw, kaya lalaki sa dilim ang naging pamagat dahil tungkol ito sa lalaking si Rafael na kung saan siya ay may sikreto na panggagahasa sa isang bulag na si Ligaya. At ang kwento ay ukol sa nagawang krimen, pagbibigay ng katarungan at pagpapatawad at pagbabago upang maituwid ang nagawang pagkakamali. Mahusay! Ano ang estilo ng manunulat? Denmark? Ang estilo ng manunulat ay kahanga-hanga dahil mula sa trahedya at iba pang problema ay nagawa niya itong gawing romantiko. At kapansin-pansin rin na tila isang drama o teleserye ang pinalabas ng may author matapos ang hindi inaasahang pangyayari sa buhay ng bida. Say, ano ang daloy o banghay ng nobela? Jessica? Ang daloy o banghay ay tuluyang nobela na kung saan ay tuloy-tuloy ang pag-usad ng kwento mula simula, kakalasan hanggang wakas. Naging maayos at mabilis ang daloy ng mga pangyayari. Galing! Bigyan natin ng virtual clap at heart react ang inyong klase. Ngayon ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Hatiin ko kayo sa 3 pangkat. Ngayong ayos ng inyong pangkat ay kayo na ang bahalang pumili ng leader para sa kooperasyon ng bawat miyembro ng pangkat ng inyong isasagawang piyesa. Maaaring ito'y patula, awit, o spoken word poetry. Kayo ay bibigyan ko ng 10 minuto para makabuo ng piyesa. At heto ang panuto. Ang tema ng isasagawang piyesa ay liwanag sa dilim. Kinakailangan ba natin na hilihim ang katotohanan o ibunyag ito upang malinis ang kadiliman? Narito ang pamantayan sa pagmamarka. Orihinalidad, 20 bahagdan. Kinalaman sa paksa, 40 bahagdan. Pagkamalikhain, 40 bahagdan. At may kabuuang 100 bahagdan. Maaari nagsimula ng inyong piyesa at maaari rin ninyo itong i-post o i-share sa inyong mga social media account tulad ng Facebook, Twitter, Instagram at iba pa. At para sa mga karagdagang puntos sa pagbabahagi ng inyong masterpiece ay may gantimpala sa akin. Talaga nga namang mahusay ang bawat pangkat, kaya naman walang itulak kabigin. Kaya naman bigyan natin ng heart react at clap ang bawat isa sa inyo. At binabati ko kayo. Sa ating natalakay sa araw na ito, ay masasabi nating walang sikreto na hindi na ibubunyag. Ano man ang kadiliman na siyang bumabalot sa ating buhay, ay tiyak na lalabas rin naman ang liwanag na siyang magpapatotoo sa ating mga kamalian. Totoo rin naman ang kasabihan na kung ano ang ginawa mo sa iyong kapwa, ay siya namang babalik sa iyo. Ang pera ay hindi kailanman magiging kabayaran sa mga mali na ating ginawa. Kailangang harapin natin ang ating problema dahil ito ang siyang magiging daan upang mapalaya ang ating sarili sa mga negatibong bagay na bumabalot sa atin. At ngayon naman ay magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit ukol sa ating paksa sa araw na ito. May 10 katanungan. Titingnan ang inyong classwork at sagutin ang mga katanungan. Kayo ay bibigyan ko ng 10 minuto para sagutin ito at siguraduhin bago ang itinakdang oras ay naisubmit na ito dahil may nakaset itong time limit at magsasara ang system ng automatic kapag lumampas na sa 10 minuto at hindi pa kayo nakatapos sa pagsagot.
Submit na ang lahat. At para sa ating takdang aralin, gumawa ng isang maikling sanaysay tungkol sa temang pagpapakatotoo at pagpapalaya. Sa inyong mga social media account, particular na ang Facebook, ay gawin itong status upang malaman rin naman ng ibang tao ang halaga ng pagpapalaya at katotohanan. At narito ang pamantayan sa pagmamarka sa sanaysay. Nilalaman, 50 bahagdan, pagkamalikhain, 20 bahagdan, orihinalidad, 30 bahagdan, at may kabuuang 100 bahagdan. Hanggang sa susunod na talakayan, pagpalain tayo ng ating Panginoon.